Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito po sa Abot Kamay na Pangarap. Sabi nga nila, kailanman ang kasamahan ay hindi maitatago. Dito na nga po nakukonsensya na si Doc Carlos dahil sa kanyang pagtulog ay nababangungot nga po siya dito sa ginawa niya kay Irene. At dito naman po kinomport siya ni Lynette at sinabi na ganun daw talaga kasi malaki ang trauma na nangyari dito kay Doc Carlos na hindi alam ni Lynette na puro kasinungalingan ang mga lumalabas o ang mga sinasabi ni Carlos sa kanya. Samantala, habang nag-aalmusal nga sila, dahil nga sa napag-usapan ni na Carlos at Lynette na magbabakasyon sila kahit 2 linggo na lang, ay sinabi naman ni Lynette na gusto niyang isama si Annalyn. Nang malaman nga ni Annalyn na magbakasyon ang kanyang nanay at si Doc Carlos, sinabi niya dito na hindi na siya sasama dahil nga gusto na niyang mag-duty sa Apex Medical Hospital. Pumayag naman si Lynette dahil nga mabait si Lynette at naiintindihan niya ang mga desisyon ng kanyang pinakamamahal na anak na si Annalyn. Pinisita nga ni Annalyn si Lotus sa bilangguan kung kaya't nagpasalamat nga si Lotus dahil nakausap niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Carla sa pamamagitan ni Annalyn. Samantala, sa Apex Medical Hospital naman, sa pag-uusap ng mag-amang Justin at ang kanyang ama, sinabi nga ni Justin na mabait si Annalyn at dapat huwag nilang idamay dito sa kanilang masamang plano. Ngunit sinabi naman ng ama ni Justin na tanyag din daw si Annalyn at lahat ng mga tanyag ay kailangan nilang paghigantian dahil nga mga kamag-anak ito ni Giselle na nag-iwan daw at nagpabaya dito kay Justin. Wala man magawa si Justin dahil nga sunod-sunuran din siya sa kanyang ama. Samantala, nagalit naman si Doc Carlos dito kay Harry nang malaman niya na makikipagkita daw ito kay Irene. At sinabi nga ni Doc Carlos na huwag na siyang makikipagkita dito. Napag-usapan naman ni Aling Susan at Lynette ang tungkol dito kay Irene na umuutang daw ng pera. At nasabi naman ni Aling Susan na dahil nga hindi pinautangan ni Doc Carlos si Irene ay baka siya daw ang may motibo kung bakit nanakawan na naman ang kanilang bahay. Nang pumunta nga ni itong si Carlos sa kanilang bahay, sinabi na Aling Susan na sundan ito ni Lynette. Agad namang sumunod si Lynette dito kay Carlos na pupunta sa kanilang bahay at dito na nga po nakita ni Lynette ang pabango na naiwan doon at ito nga po ay ang pabango ni Irene. Dito na nga magkakaroon ng hinala si Lynette na si Irene nga ang pumasok sa kanilang bahay na sinabi ni Doc Carlos na mga magnanakaw. Samantala, itinapon nga pala ni Doc Carlos ang katawan ni Irene doon po sa isang bridge. At nang makita nga ng mga mangingisda sa ilog na iyon, ay agad nilang tinulungan ang katawan ni Irene dahil gumagalaw pa ang kanyang kamay. At dito na nga po kapag mabuhay ulit si Irene ay malalaman na nga ang lahat ng mga kasamaan ni Doc Carlos at siguradong mabibilanggo ito dahil nga sasabihin ni Irene dito kay Lynette ang mga ginawa ni Carlos sa kanya at ang kanilang ginawang iskandal at malalaman na rin ni Lynette na ex-wife pala ni Carlos itong si Irene kung kaya't dito na nga malalaman ang lahat na ang kasal ni na Carlos at Lynette ay fake at talaga namang pong paikot-ikot na lamang po ang story ng Abot Kamay na Pangarap. Pero pakatutukan po natin dahil nga hindi pa nalalaman ang pinakamalaking iskandalo na kung saan nga po si Zoe ay anak ni Doc Carlos. Hanggang kailan kaya maitatago ni Doc Carlos ang kanyang kasamaan na ginawa. Pero sabi nga nila,
hindi kailanman ito maitatago at maibubunyag din, lalo pa ngayon na nakita na nga nila ang katawan ni Irene at buhay nga ito mga kapuso. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!